O sa City of Misamis Occidental, ug sa tanamanagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Humotikson, this is Ozamis Today, Mayo 14, 2025. Sa ito ang mga headlines. Tsunami victory! Team Asinso ng harus sa 2025 midterm election sa tibuok Misamis Occidental. Landslide victory alang sa kanunay Asinso Osamis nakuha sa Team Asinso. Midterm Elections 2025 malinawon nga napahigayon sa Osamis, suporta sa katawhan, dako o gikatabang. Mga suspect sa pagpangawat og motorsiklo atol sa fun run, sikop, biktima mapasalamaton sa paspas nga aksyon sa kapulisan ug tabang sa mga CCTVs sa Dakbayan. Asinso Osamis Free Hospitalization Program naghatag kahupayan sa anak nga nagproblema sa dakong hospital bill sa inahan nga may seryosong balatian. Aniya ang detalye sa Ozamis Today. Tsunami victory Team Asenso ng haros sa 2025 midterm elections sa tibok Misamis Occidental. Ang good news ni ini no report. Makasay-sayan hun, wala pa mahitabo sukad. Kini ang nahimong resulta sa 2025 midterm and national and local elections sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental alang sa Team Asenso, uban sa pagpanguna ni Governor Henry Sevilla Uaminal. This unprecedented election here in the province of Misamis Occidental, very successful, no? Because of the support of the Misamisnon. And I said it's unprecedented because from the governor, vice governor, the board members, and our two congressmen, Congressman Jason Almonte of the 1st District, Congressman Ando Aminal of the 2nd District, and the 14 municipal mayors, vice mayors, and councilors. The 3 city mayors, vice mayor, and city councilors of the province of Misamis Occidental, our Team Asinso, again, for the first time in our history, nga straight, no? Wa gyoy nasingit, no? Andi lang straight, but to borrow the word of Monsignor Martin Homowat when he described our 2022 election result, our victory as tsunami victory. If there is that word stronger than tsunami, no? That is the victory that Team Asinso has gained in this election. Usa ka sweeping tsunami victory alang sa team ang re-election ni Governor Uaminal nga nakakuha sa 297,067 ka mga botos nga nagpamatuod sa padayon nga pagsalig sa katawhan sa iyang liderato. Samtang ang 285,168 ka mga botos alang kang Vice Governor Rowena Gutierrez nagkumpirma usab sa pagsalig sa katawhan ug naghatag sa Vice Gobernadora sa ikaduha nga termino niini.
Sa congressional race ay nagpadayon ang pagdominar sa Team Ascenso, pinaagi kang re-elected 1st District Congressman Jason Almonte nga nakakuha sa 122,329 ka mga botos, samtang si 2nd District Congressman Ando Waminal nakakuha sa 176,532 ka mga botos nga nagpakita sa hugot nga suporta sa mga mesamisnon sa ilang liderato o serbisyo. Giproklamar usab atol sa official proclamation nga gipahigayon sa provincial capital ang mga mananaog sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan alang sa duha ka mga distrito sa probinsya. Ang tanan nga mga election returns gikan sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya na sumiter og na canvas sa Provincial Board of Canvassers sa Provincial Comelec Office nga nagpakita sa usa ka hapsay ug malinawon nga 2025 and national and local midterm elections. Pasalamat o pasalig nga ipadayon ng ilang mga programa, proyekto ug serbisyo alang sa kalinaw, kalambuan ug maayong pangagamahanan sa probinsya ang gipahayag sa Team Ascenso. Ang kadaugan sa Team Ascenso nagpakita ug nagpamatuod nga ang tingog sa mga masamisnon ug katawhan sa kinatibukan gipaminaw ug girespeto gayud. In behalf of the team, Vice Governor Wayne Gutierrez, our two congressmen, Jason and Ando, and the board members, and the 14 municipal mayors and 3 city mayors. Of course, to mention here, Mayor and incoming congressman nato sa party list, no? Our my namesake, no? Mayor Henry A. Waminal Jr., who is here, no? To all of us and to the board, to the Commission on Election, and to our law enforcers, the Philippine National Police, the Philippine Army, and to all those who have contributed for, again, most orderly, peaceful election here in the province of Misamis Occidental. Uban sa pagmanguna ni Governor Henry S. Waminal sa Team Ascenso, usa lang ang mensahe. Padayon, Ascenso, Misamis Occidental. Landslide victory alang sa kanunay Ascenso Ozamis nakuha sa Team Ascenso. Giputukan ni Bernal Texon ng maong balita. Ani ang iyong report. Landslide victory o gilampaso sa mga kandidato sa Team Ascenso Misamis Occidental ang tanan nilang mga kaatbang gikan sa posisyon sa pagkagobernador, vice governor, congressmen, board members, city and municipal mayors, vice mayors, councilors ug party list groups sa nakalabay nga May 12 national and local midterm elections. Ang makabubuho nga kadaugan sa tanang mga kandidato sa Team Ascenso nagpamatuod lamang nga majority sa katawhang misamisnons ang nakaangay ug hugot ang ilang pagmahal sa ilang mga lideres nga walay hunong ang tinguha sa pagpaasenso sa atong probinsya. Alas 2:30 sa kaadlawon Mayo 13 giproklamar sa Commission on Elections Comelec City Board of Canvassers si Ozamis City Mayor-elect Attorney Sam Norman Go Puentes. Ingon nga bag-ong mayor sa syudad human ni ini makuha ang 77,533 votes or 97.04% sa kinatibuk-ang boto sa pagkamayor. It appears that Puentes Sam garnered 77,533 votes. For the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected mayor of Misamis Occidental, Ozamis City. Congratulations to our newly elected mayor.
Samtang si Vice Mayor Simplicia Bibineri na re-elect sa ikatulong nga termino sa pagka-vice mayor sa syudad, pinaagi sa ligon nga suporta sa mga usamisnon nga mihatag kaniya sa makabubuhong nga 76,781 votes batok sa iyang kaatbang sa pagka-vice mayor nga nakakuha lamang sa kapin sa 1,800 ka mga boto. It appears that Mary Simplicia has been garnered 76,781 votes for the office of Vice Mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. Gideklarar usab nga re-elected city councilors nga gipanguluhan ni City Councilor Sanso Sani Waminal nga nakakuha sa labing taas nga boto nga 76,830 votes. Gisundan ni City Councilor Lorly Fuentes Epris, Cecil Co, Katkat Lim, Saulo Salvador, Dinky Suizo, Attorney Daniel Lau, Archie Romero, Juanito Sakin Jr. o Attorney Marcelian Mars Tapayan. Ang official proclamation gihimo sa City Board of Canvassers nga gipanguluhan ni Comelec Officer Attorney Roslyn Hagunya Smith isip nga chairperson, uban si City Prosecutor Attorney Jeremy O Mamawag isip nga Vice Chair ug Schools Division Superintendent Dr. Nimpa R. Lago isip nga Member Secretary. Ligon usab ang suporta ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal nga personal gayod nga misaksi sa kadaugan og proklamasyon sa Team Asinso Osamis. Uban ang iyang kapartner nga si Dr. Francis Sardin. Mitambog usab sa proclamation ang mahal nga kapikas ni Mayor Sam nga si DepEd Region 9 Director Dr. Ruth Fuentes ug ingon man ang mga igsuon ug kapamilya ni Osamis City Mayor-elect. Ang landslide victory sa kanunay Asinso Osamis dili lang kadaugan para sa Team Asinso, pan-usa-usab kini kadakong kadaugan alang sa mga katawhang Osamisnon. Kini magbukas sa bag-ong hugna sa pag-uswag ug padayong pagprogreso sa syudad. Pinaagi sa paghiusa sa mga lideres sa dakbayan uban sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Fuentes ug sa tanang re-elected city officials. Sumala sa ilang gisaad panahon sa campaign period, magpadayon ang Asinso Osamis Administration nga magserbisyo sa katawhan uban sa tinuoray og lubos-lubos nga serbisyo sa tanan alang sa padayon og makanunayong Asinso Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Jackson. Salamat, Bernald.